Breaking news! Sa wakas, pumirma na si Jonathan Kuminga ng bagong kontrata sa Golden State Warriors. Isang 2 taong deal na nagkakahalaga ng $48.5 milyon kung saan ang ikalawang taon ay may team option. Bagamat malaking hakbang ito para masiguro ng Warriors ang kanilang young forward ayon kay Shams Charania, inaasahan pa rin na sisimulan ng koponan ang pag-e-explore ng trade destinations para kay Kuminga kapag naging trade eligible na siya sa Enero 15. Matagal nang usap-usapan na hindi ganap na tugma si Kuminga sa sistema ng Warriors, lalo na't nananatiling nakasentro ang opensa sa core ni na Stephen Curry, Jimmy Butler at Draymond Green, kaya't mas lumalakas ang posibilidad na gamitin siya bilang pangunahing trade asset upang makakuha ng mas swak na piraso para sa kanilang win-now approach. Dahil versatile forward si Kuminga na kayang magbigay ng athleticism, depensa at instant scoring, inaasahang maraming teams ang magpapakita ng interes sa kanya. Ngayon ang malaking tanong, gagamitin ba ng Warriors ang team option para sa long-term commitment o gagawin nila itong leverage para sa isang malaking trade? Kayo mga idol, saan nyo nakikita si Jonathan Kuminga mapupunta kung itutuloy ng Warriors ang trade talks? Samantala, matapos naman ang 2 taon ng sunod-sunod na injuries, sa wakas ay papasok na sa training camp ng Los Angeles Lakers si Jared Vanderbilt na 100% healthy. Mga idol, malaking balita ito dahil matagal nang inaabangan ng Lakers na makita ang full potential ni Vando bilang defensive stopper ng koponan. Nakuha ng Lakers si Vanderbilt noong 2023 mula Utah Jazz at agad siyang nagmarka bilang versatile defender na kayang bantayan ang iba't ibang posisyon. Dahil dito, pinirmahan siya ng 4 na taon, $48 milyon na contract extension. Pero sa kasamaang palad, nasayang ang halos 2 season dahil sa sunod-sunod na injury sa likod, paa at tuhod kung saan 79 na laro ang na-miss niya. Ngayon, mukhang tapos na ang bangungot na yon. Ang pagkawala ni Dorian Finney-Smith ay masakit pero kung healthy si Vando, pwede niyang punan ang defensive gap at magbigay ng energy lalo na sa offensive rebounding. At sa edad na 26 na taong gulang, marami pa siyang maipapakita at kung makakabuo siya ng chemistry kasama sina Lebron, Luka at Ayton, mas lalong tataas ang depensa ng Lakers. Kayo mga idol, gaano kalaking impact sa tingin niyo ang pagbabalik ni Jared Vanderbilt sa Lakers? Samantala, mga idol, habang papalapit ang bagong NBA season, isang malaking tanong ang kailangang bantayan ng Los Angeles Lakers, ang kalusugan at edad ni LeBron James. Sa edad na 40, walang duda na isa pa rin siya sa pinakadominanteng manlalaro sa liga, pero malinaw na ang oras ay pinakamalaking kalaban niya ngayon. Oo, si LeBron ay nagpakita pa rin ng elite production noong nakaraang season. Kayang magtala ng halos triple-double numbers kahit nasa twilight na ng kanyang career. Pero hindi na maitatanggi na mas mahirap na para sa kanya ang maglaro ng buong season ng walang injury concerns. Kahit malakas pa ang katawan niya, natural na dumarating ang pagbagal ng recovery at mas mataas ang tsansa ng pagkaka-injury. Dito ngayon papasok ang tunay na hamon para sa Lakers. Kailangan nilang maghanap ng tamang rotation at sapat na suporta mula kina Luka Doncic at DeAndre Ayton para mapanatili si LeBron na fresh at healthy hanggang playoffs. Dahil kung wala si LeBron sa kanyang top form, mahihirapan ang Lakers na makipagsabayan sa malalakas na contender sa West. Sa puntong ito, ang tagumpay ng Lakers ay nakasalalay sa balanseng paggamit kay LeBron, hindi lang para mapanatili ang kanyang produksyon, kundi para masigurong kaya pa niyang magbigay ng isa pang championship push. Kayo mga idol, sa tingin nyo ba maaabot pa ni LeBron ang kanyang ikalimang singsing sa edad na 40?